high temperature. Dito sa ibaba naman, high temperature din. Dito sa gitna, high temperature din. So, ibig sabihin, okay na po itong electric oven. Magandang araw sa ating lahat. Ito, may dinala sa atin dito sa shop, isang electric oven. Ang sabi ng may-ari, hindi raw umiinit yung nasa ibaba na heating element. Tapos kung titingnan natin yung kanyang oven door, ayan po. Hindi po natin maisara ng maayos. Yan. Yan po ay umuuka. Sige, ipakita ko sa inyo yung heating element dito sa ibaba. Ayan po. Sabi ng may-ari, yun daw ang hindi umiinit. Yan. Samantala, yung nasa itaas naman na heating element, ito daw ay okay. Umiinit naman po. So, ayan yung titingnan natin. So, ito ayusin din natin itong kanyang oven door na umuuka. Tapos, tingnan din natin dito. Parang natanggal yung kanyang footing dito. Yan. Natanggal yung kanyang footing. So, ibabalik natin yan mamaya. Ngayon ay tingnan natin ang mga connection sa terminals ng heating element dito sa likod. Ayan. Mapapansin ninyo, yan po ay intact pa. Wala tayong nakita na natanggal doon sa ibabaw na heating element terminals. Samantala, okay rin ito dito. Wala namang natanggal na connections na wire. Tapos, papunta tayo sa ibaba na heating element. Yung kulay blue na wire, yan po ay nakakabit. Yun. Samantala, itong kulay white na wire, yan po ay natanggal. Ayun. So, ito lang siguro ang naging dahilan ng bakit hindi umiinit yung ibabang parte ng electric oven na ito. Dahil kung mapapansin ninyo, yan po ay napakaluwag na ng kanyang terminal lugs. Yun. Ang dali lang niya matanggal. So, gagawin natin dyan ay aayusin natin. Ihigpitan natin ang terminal lugs. Gamit lang tayo ng pliers. Ganyan yung ginagawa ko pag naghihigpit ng terminal socket. Yan. Ibalik natin doon sa terminals ng heating element. Yan po, naikabit na po natin. Yan po ay mahigpit na yung pagkakabit. Tapos, ayusin na din natin itong kulay blue na wire na mayroon ding terminal socket. Ayan. Ayusin din natin para hindi na siya matanggal ulit. Ayun. Naibalik na natin yon. At ngayon naman, ikakabit natin yung footing. Yun. So, ito. Ang luluwag na rin, no? So, yung isa doon, yun ang kakabitan natin ng footing. Bali, ito yung ikakabit natin dahil yan ay natanggal. Okay? So, sa pagtanggal nito, meron yang screw dito sa likod. Ayan. Tapos, meron ding isa dyan. Parang natanggal na yata. Tapos, dito din sa harap, meron din yung screw. Yung mga screw na yan, kailangan natin tanggalin yan para matanggal natin itong parte na ito. Ayan, natanggal na po natin yan. At naikabit na po natin yung apat na footing. Tapos, dito, yung ginawa ko dito sa may oven door ay nilagyan ko ito dito ng grasa. Yan. Tapos, yan lang ang ginawa natin.
nilagyan natin ng grasa para hindi siya matigas isara. Kung mapapansin ninyo, ayan, okay na po yung pag-lock o yung pagkakasara ng oven door. Yan, hindi na po siya umuuka. Yan. So, yun lang ang ating mga ginawa. Pagkatapos nito ay itetesting natin. Bali yung ginawa natin, inayos natin itong oven door. Tapos ibinalik natin yung natanggal na footing. Tapos ibinalik natin yung natanggal na connection dito sa may heating element sa ibaba na parte ng oven. Ngayon, itesting natin. Plug in natin ito sa power source. Tayo po ay gumamit dito ng ammeter para masukat natin kung ilang ampere ang dumadaloy dito sa electric oven na ito kung ito ay ginagamit. Ayan, nag-switch on na tayo. Yun, naka-turn on na po yan, yung mga heaters dyan sa loob. Kung mapapansin natin, meron po siyang 7.84 amperes. So, pag mataas ang dumadaloy na kuryente, so ibig sabihin po niyan ay malakas din kumonsumo sa kuryente ang electric oven na ito. Ngayon, i-check natin yung temperature ng electric oven dito sa ibabaw. High temperature. Dito sa ibaba naman, high temperature din. Dito sa gitna, high temperature din. So, ibig sabihin, okay na po itong electric oven. Bali, yung ating ginawa ay hinigpitan ang terminal socket at ikinabit ito ulit doon sa terminals ng heating element. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating video para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.